Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maglalaan ang pamahalaan ng bagong pondo para sa mga proyektong flood control sa panukalang pambansang budget para sa 2026. Ngunit nanindigan siyang patuloy na tutugunan ang suliranin sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ikalawang bahagi ng ika-4 na episode ng kanyang BBM podcast, binigyang diin ng Pangulo na sapat pa ang 350 bilyong pisong pondong nakalaan na para sa 2025 at ito muna ang dapat lubusang gamitin bago maglaan ng panibagong pondo. Ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na ang desisyong ito ay ibinase sa masusing pagsusuri ng panukalang 2026 budget kung saan nakita na hindi pa tapos o nagagastos ang mga proyektong flood control na nasa ilalim ng 2025 appropriations. We already are seeing na lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget, hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. Tiniyak ng Pangulo sa publiko na magpapatuloy ang mga kasalukuyang proyekto. Ngunit binigyang diin niyang kailangang gastusin ng maayos ang pondo, may masusing pagsubaybay sa disenyo, implementasyon at kalidad ng mga proyekto. Muling iginiit ng Pangulo na ang mga kontratista na nagbigay ng may depektibo o mababang kalidad na output ay dapat na itama ang kanilang trabaho sa sarili nilang gastos at hindi mula sa pondo ng taong bayan. Samantala, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na may kapangyarihan ang Senado at Kamara na imbestigahan ang mga questionableng flood control project. Ngunit patuloy pa rin ang isasagawang hiwalay na imbestigasyon ng ehekutibo. Ito ang tugon ng Pangulo sa tanong kung nararapat bang magsagawa ng imbestigasyon ng ilang mambabatas kahit na may aligasyon na konektado umano sila sa mga kontratista ng kontrobersyal na proyekto. Alam mo, prerogative ng Kongreso yan eh. Prerogative ng House of Representatives yan na mag-conduct sila ng investigasyon. At prerogative ng Senado na mag-conduct sila ng investigasyon. So patuloy natin. At kahit papano, pagka may masusing investigasyon, kahit papano meron tayong makukuha din dyan. So baka makatulong din. Una nang ipinahayag ng Pangulo na magtatatag ang ehekutibo ng isang independent commission na siyang magsisiyasat sa mga irregularidad sa flood control projects. Dahil sa sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa nitong nagdaang mga buwan na dulot ng pagbaha, hindi lamang dito sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang bahagi ng bansa, naging mainit ang usapin sa flood control projects. Sa katunayan, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay nadismaya matapos matuklasan na ang ilan sa proyekto nito tulad sa Bulacan ay ghost project o sinabing kompleto na at nabayaran ng gobyerno ngunit wala namang naitayong infrastruktura. Maging ang Senado at Kamara ay nagsagawa na rin ng kani-kanilang investigasyon upang matukoy ang anomalya sa naturang proyekto. At ngayon, ipinag-utos na rin ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng Independent Commission na tututok sa naturang usapin. Bago nito, una na rin sinabi ng Pangulo na walang popondohang flood control project sa 2026 national budget upang maiwasan ang natuklasang anomalya patungkol dito. Bagay na sinang-ayunan ng Transport and Infrastructure Development Expert na si Engineer Rene Santiago. Itutuloy mo lang para mong binigyan ng buhay yung dating nakaraan, no? Para business as usual. Para mahinto talaga yung cycle, yung kabuatan, tanggalin mo yung kwartang pag-aawayan o paghahati-hatian. Saka na lang reviewin ng tama, ripasuhin. Sa 27 na natin ayusin yung tamang mga proyekto. Batay sa 2026 National Expenditure Program, aabot sa higit 274 na bilyong piso ang nakalaan sa flood control projects. Sa naturang halaga, higit 2.5 bilyong piso ay nakalaan sa Metropolitan Manila Development Authority at ang natitira ay sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kabilang banda, hindi naman naniniwala si Santiago sa pahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na walang substandard sa kanilang mga ginawang flood control projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, Setyembre 8, sinabi ng Diskaya na sinasakripisyo nila ang kanilang kita, masunod lamang ang espesipikasyon sa flood control projects. Hindi na ako naniniwala doon sa dahilan na yung palusot na lang yun kasi paano niya magagawa kung yung gastos niya tama, kung tama yung design, walang sobrang ipamimigay.
Samantala, sa usapin naman kung saan isinisisi sa climate change ang mga nararanasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, tugon ni Santiago. Ang pinakamalaking dahilan dyan, yung ating maanomalyang flood control project, no? Partially lang yung tinatawag nating climate change, yung mga aberration na nangyayari. Tulad nung sobra ang lakas ng bagsak ng ulan sa Quezon City nung Sabado, yun medyo ma-attribute mo sa climate change na talagang lumampas sa design flood yung nangyaring lakas ng ulan, no? Pero karamihan nasa maling proyektong ginagawa, no? Mali na yung proyekto, mali pa yung paggawa. Yun. Iminungkahi rin ito sa pamahalaan na palawigin ang liabilities ng mga kontratista hanggang sa 5 taon upang masiguro na pulido ang kanilang itatayong mga proyekto gaya ng flood control projects. Tumitindi na ang diskusyon kaugnay ng mga flood control projects sa bansa. Ito'y matapos madawit ang pangalan ng ilang opisyal mula sa Department of Public Works and Highways, Kamara at Senado sa umano'y maanumalyang proyekto para sa grupong Lawyers for Commuters and Safety Protection. Hindi na dapat palampasin ang ganitong uri ng katiwalian. Dahil dito nakatakda silang dumulog sa Korte Suprema ngayong linggo upang maghain ng civil case laban sa mga tiwaling opisyal at mga kontratistang sangkot. Nasa 10 hanggang 12 individual ang kakasuhan sa Korte Suprema. Kasama na rito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasama na rito ang mga kontratistang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kamakailan na bilyong-bilyong piso ang nakuha sa gobyerno. Ngunit ghost projects naman ang nagawa. We're following the call of the Integrated Bar of the Philippines, the National Association of all lawyers in the country, to fight corruption. So I think ito ang isa sa pwede namin contribute. Paliwanag din ton, dapat lamang makasuhan si Bonoan, lalo't siya ang kalihim ng DPWH sa panahong gumagawa umano ng anomalya rito. Naniniwala si Inton na malaking kalugian sa publiko ang idinulot na maanumalyang proyekto, kaya't nararapat lamang na panagutin ang mga ito upang mabawi at maibalik ang nararapat na kabayaran para sa taong bayan. Giit pa nito, malinaw na patunay ang mga kalamidad na dinanas ng mga commuter at sektor ng transportasyon bunsod ng matinding pagbaha lalo na sa Metro Manila. Kaya maliban kay Bonoan, kakasuhan din nila sa Korte Suprema ang mga nabanggit ng mga kongresista. Sino mga nag-insert nitong sa budget? This small committee. That's what they are saying, di ba? So sino yung mga nasa small committee? Yung in-insert to, no? Sino ang awardee ng project? Sino ngayon yung congressman doon? Do you think yung mga congressman sa distrito hindi alam yan? Yung ang patay sa barangay, inaalam eh. Sinabi pa niya, hindi ang mga contractor ang mastermind ng mga maanumalyang proyekto. Ako ang tingin ko, they are in conspiracy. Whether sino yung mastermind, you may be the mastermind of the insertion of the budget, you are the mastermind in finding sino yung contractor na papayag sa ganyang kalakaran, di ba? So, marami silang Sa huli, sinabi ni Inton, isinasapinal na lamang ang draft civil case laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan at kasabwat nitong mga kontratista.